Proyekto Helmo. Arturo! Arturo! Naalala ko noon na sigaw ng asawa ko. Ito ang dahilan para tumayo ako. Lingunin siya. Nakita ko siya sa may bintana. Tumakbo ako palabas ng kakahuyan at sumigaw ng, "Lira! Diyan ka lang! Huwag kang lalabas ng bahay!" Gusto akong salubungin ni Lira pero alam niyang may dahilan kung bakit ko yun sinigaw. Sa parte na ito, habang paunti-unti akong papalapit ng aming tahanan, ay unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng katawan ko at sakit ng balikat ko. May mga bahay na malapit sa amin na nagbukas ng ilaw. Tila ba nagmamatsyag sa kung anong nangyayari noon. Nung malapit na ako sa bahay ay nakita ko si Gaspar. May dala itong gasera at itak at patakbong lumapit sa akin. "Arturo! Sinong nakaaway mo?" Hindi na ako sumagot pa. Inalalayan niya akong papasok ng bahay namin. Iniinda ko ang aking likuran noong mga panahon na yon. "Gaspar, baka may kilala kang hilot. Nabalian ako." Dali-dali namang tumakbo si Gaspar pabalik sa bahay nila at kumuha ng bisikleta. At makalipas lamang ang ilang sandali, ay kasabay na niyang isang matandang nangihilot nun. Hindi ito manggagamot. Grabe ang sigaw ko noong madaling araw na yon. Habang dinadahan-daang ibalik ng hilot ang kung anong nabali sa akin. Mabuti na lamang umano at talagang walang naputol o nabasag sa mga buto ko. Talagang naiba lamang ng direksyon dahil sa pagkakampas ko sa puno. Sa sobrang sakit ay hindi ko magawang ibuka ang bibig ko para magkwento. Si Lira na ang nagpapyaw ng mga nangyari at kung ano ang nangyayari sa amin bago pa ako pumasok sa gubat. Napatahimik naman sila. Napaisip si Gaspar at ang hilot. Matapos akong talian ng tela ay sinabihan ako na mamamaga ng ilang araw ang parte ng nabalian nun. Huwag ko na munang galaw-galawin hanggang sa tuluyan na ako maging maayos. Nung nagliwanag na, nagpaalam na lamang ito. Ganun na lang din ang pasasalamat ko sa kanya. Bago ako tuluyang makatulog ay pinagsabihan ako ni Gaspar. "Sinabihan na kita, Arturo. Dapat hindi ka na nagtiwala sa mag-asawang yon. Napuruhan mo ba yung aswang?" Tumango ako at kumiti. Napangiti din si Gaspar pero baka sa kanyang pag-aalala. Sinabi niya sa akin na habang nagpapagaling ako ay ipapasuyo niya sa asawa niya si Lira na bantay-bantayan at siya mismo ay makikimatsyag din sa gabi. Mas maiging wag alisin ang mga kung anong panangga sa bahay namin. Dagdag pa ni Gaspar, makikimatsyag siya pero hindi niya maipapangakong makakatulong siya. May mga anak siya at hindi umano siya kasing tibay o lakas kagaya ko na marami ng karanasan. Ako nga umano na nabalda kahit nasapat na ang kalaman sa pakikipaglaban. Siya pa kaya? Wala akong nagawa kundi manahimik at magpasalamat na lamang. At nang magpaalam ito ay tuluyan na akong nakatulog noon. Ilang tulog din akong binabangungot na mga pangyayari. Kinigising ako ni Lira
na gano'n ang napapanaginipan ko. Makalipas ang ilang araw ay masasabi kong maayos-ayos na ako. Bagamat may bendahe pa rin sa braso hanggang balikat, ay nakakagalaw na ako at nakakagawa ng mga trabahong magagaan. Mabilis lamang ako makarecover. Bagamat wala na ang sakit ng likuran ko, alam kong kahit papano ay hindi na naging pantay ang aking likuran. Lalong-lalo na sa parte ng balikat. Isang hapon, habang nagsisibak ako ng kahoy, nagulat ako nang makitang si Simon. Ilang metro ang layo mula sa tarangkahan namin. Seryoso ang titig niya na alam ko kung ano ang pinunta niya doon. Bakit hindi ka tumuloy, Manong Simon? Hamon ko sa kanya. Hindi ito sumagot. Bagamat ay tahimik lamang ito na nakaharap sa akin noon. Bakit mo naman tinuluyan, Arturo? Hindi alam ni Manang Rosa mo ang kanyang ginagawa. Tsaka hindi naman siya nakapasok, di ba? Sinugod mo siya. Bakit? Sabi ko sa'yo, itaboy lang. Huwag hayaang makapasok. Saglit akong natahimik sa mga sinabi ni Simon. Kahit papano ay nakaramdam ako ng pagkokonsensya. Ibig sabihin, patay na si Rosa. Pero kahit gano'n ay pinanatili kong nakataas ang mukha ko. Ipinaglaban ko ang gusto kong iparating at kung bakit ko ginawa yan. Kailan pa ako kikilos, Manong Simon? Kapag tuluyan nang nakalabas si Lira sa bakuran namin at nabiktima niya. Hindi lang buhay ng asawa ko ang nakasalalay dito, kundi buhay ng anak namin. Sinubukan ko siyang itaboy. Kung siya man ang nasaksak ko sa bubungan ay sana sapat ng babala yon na kaya kong protekta ng asawa ko. Pero nung ginawa niya, hindi siya tumigil. Hindi mo magawang pigilan ang sarili mong asawa, Simon. Sana pinotektahan mo din siya, gaya ng pagpuprotekta ko sa asawa ko. Kaligtasan na mag-ina ko ang nakasalalay dito. Hindi kaagad nakasagot si Simon. Bagamat ay tumitig ito sa loob ng bahay. At kahit may pader ay nakatingin ito sa direksyon ni Lira. Tama ka, Arturo. Kailangan nating mamatay at pumatay. Para sa mga asawa natin. Paatras itong naglakad bago tumalikod. At tuluyang pumasok sa loob ng kakahuyan. May kakaiba akong nararamdaman noon sa pagkikita namin na ni Simon. Hindi ko alam kung nagluluksa lamang ba siya o may galit ito. Tama si Gaspar. Dapat noong una pa lamang ay hindi na ako nagtiwala sa kanila. Ilang linggo pa ang nakalipas. Unti-unti nang bumukol ang tiyan ni Lira. Wala na ring pagpaparamdam si Simon. Gusto ko siyang puntahan at kamustahin dahil nanghihinayang ako sa pinagsamahan namin pero itinuon ko na lamang ang aking atensyon sa paghahanda ko bilang isang mabuting ama. Paghahandang napunta lamang sa wala. Kampante ako noong umagang yon. Tirik ang araw. Lagi kong pinapaalala sa asawa kong si Lira na kapag wala ako ay huwag munang maglalabas. Plano ko pa noon na kapag nagkataong makapunta ako sa bahay ng aming mga magulang, ay doon ko ililipat pansamantala ang asawa ko at nang mabantayan ito at maalagaan ng maayos. Pero sa pagkakataon na yon, ay nagkapatong-patong din ang mga trabaho ko na hindi ko na nabigyan ng oras ang paglipat namin agad-agad. Pauwi na ako noon. Tanghali. Nang makita kong nagkukumpulan ng mga tao sa labas ng bahay. Dali-dali akong tumakbo noon.
Lira! Lira! Nakita ko sa loob ang asawa ni Gaspar na may tinatabon sa ibaba ng asawa ko. Anong nangyari sa'yo, Lira? Hindi makasagot ang namumutla kong asawa nun. Tinugo siya, Arturo. Dinudugo siya. Sigaw naman ang asawa ni Gaspar. Noong mga panahon na yun ay pabalik na rin si Gaspar para magtawag ng hilot. Yung para sa mga buntis. Pinaalis ko ang ibang mga kapitbahay naming nakikiosyoso lamang maliban kay Gaspar at ang asawa niya. Pagkarating ng hilot ay agad niyang hinawakan ang ilalim ng pusod ng asawa ko. Ayon sa kanya, iba na daw yon. Malambot-lambot na tila hindi maganda ang matres ni Lira. Nang hipuin niya ang bandang itaas ng pusod, ay biglang napaiktad ang asawa ko at umaray. Itinaas ang damit nito. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita. Isang pares ng maliliit na tuldok na animo ay kasing laki lamang ng karayom pero halatang malalim ito dahil na rin sa namamaga ang paligid ng mga yon. Napadyos ko ang manghihilot na tinanong si Lira kung kailan pa ang kagat na yon. Hindi makasagot ang asawa ko sa kadahilan ng hindi niya rin alam. Takang-taka at litong-lito ang manghihilot. Kung totoo man ang kanyang hinala, paanong nakapang-atake ito ng tirik ang araw o napakaaga pa? Dahil ang dalawang tusok na yon, wala siyang ibang paghahalin tulad na kagat, kundi kagat na nanggagaling sa isang sigben. Litong-lito na ako sa kung paanong nangyaring nagawa akong masalisihan sa mga oras na kampante ako. Nag-iinit na ako noon sa galit. Napapalingon ako sa gubat na gusto kong sugurin at harapin si Simon. Pero sa tuwing maririnig ko yung ungol ni Lira ay hindi ko magawang makagalaw. Binuhat ko ang asawa ko nang sabihin ng hilot na ihiga ng tuwid sa may higaan. Tiningnan niya ito na makailang beses. Pailing-iling. Sinabihan ko siyang diretsahin ako noon. Sabi niya, mukhang malabong naroroon pa ang bata sa loob ng sinapupunan ni Lira. Ang matres ni Lira ay para na lamang umanong pigsang napisa. Wala nang kalaman-laman. Hindi ako naniwala sa hilot na ito. Dali-dali kong inalsa balutan ng asawa ko. Nagpatulong ako para makauwi sa mga pamilya namin. Doon ay muli siyang pinatingnan pero wala na talaga. Wala na ang anak namin. Kung ano ang sinabi ng unang hilot patungkol sa nakita niya, ganon din sa iba. Yung kagat, kagagawan ng sigbin, utos ng amo. Tila bagante ng kung sino man ito sa akin. Para akong mababaliw noong mga panahon na yon na gusto kong sugurin si Simon pero wala akong sapat na ebidensya. Gaano ako kasigurado na si Simon niya at ang alaga nila ni Rosa ang may kagagawan nun. Madalas tulala si Lira. Magmula nun, hindi na siya normal at pabaliw-baliw na. Madalas umiyak. Gusto kong sisihin ang sarili ko sa maraming dahilan pero kailangan kong magpakatatag. Wala na akong ibang maisip noon kundi ang padaanin na lamang ang mga panahon. Pahilumi ng sugat. Napadalas ng pagsisimba ko at halos maging normal na din ang paunti-unti ang aking mahal na si Lira. Unti-unti na rin siyang nakakasama sa aming mga magulang sa pamamalengke o kung ano pa. Naisip ko nang kalimutan na lamang ang lahat nun. Pero isang araw,
Inuwi nila si Lirang nagwawala. Nanginginig at umiiyak. Napatanong ako kung ano ang nangyari nun. Pero hindi din nila alam gawa ng ayaw magsalita ng asawa ko. Dali-daling tumakbo si Lira at niyakap ako. Saka siya napakalma. Paulit-ulit niyang sinasabi ang mga katagang, "Patayin mo siya, Arturo. Pinatay niya ang anak natin." At kung sino siya, si Simon umano. Hindi ko alam kung paano niya nakilala pero nakita niya umano ito sa paradahan. Nakangiti at nilapitan siya. Matangkad, maraming peklat. At ang sabi nito, "Patas na tayo. Anak mo, kapalit ng buhay ng asawa ko." Pinanatili kong kalmado ang sarili ko at pinakalma si Lira nun. Hanggang sa maging maayos na ito at nakatulog. Ilang gabing hindi ako pinatulog ng mga nakita ko kay Lira. Ayos na si Lira pero may bumabagabag sa akin nun. Maraming tanong na habang buhay ko bang kikim-kimin at dadalin to. Kayong sigurado na ako. Sigurado ako kung sino ang may gawa pero bakit wala akong ginagawa? Dapat ay meron akong gawin. Hanggang sa tuwing madaling araw, kapag hindi ako makatulog ay bumabangon ako. Hinahasa ko ng paunti-unti ang aking itak. Pati ang tansong patalim na bigay ng aming ama ni Lira. Pangontra sa mga aswang magmula nang biktimahin siya. Itinatabi na namin ito. Ultimong yon. Kinikiskis ko na rin sa hindi ko malamang dahilan. Makabuhay, bagakay. Nag-ipon na ako na akala ng mga kaanak ni Lira ay inaayos ko lamang para proteksyonan sa bahay. Pero hindi. Naglatag ako ng luya, asin, bawang sa isang maliit na tubig. Pinakuluan ko yon at sinigurado kong bawat dagta ay nahalo sa pinakuluang tubig na ito. Na bawat anghang, amoy at pait ay nakahalo sa mainit na tubig na yon. Nilagay ko ito sa may botelya. Linggo. Araw ng linggo. Kung ganun pa rin ang gawain ni Simon. Wala siya sa bahay nila ng mga araw na yon. Madaling araw na ng Lunes ang dating nito. Hindi ko alam kung inaasahan ako ni Simon pero kung sakaling naroroon siya ay wala akong pakialam. Dumaan ako ng simbahan. Kumuha ako ng patak ng banal na tubig. Inilagay sa isang maliit na botelya. Dumaan ako sa may tindahan. Bumili ako ng gas. Sabay umalis na. Papunta sa daan papasok sa gubat. Dumaan ako sa kabilang bayan. Dala ko ang mga pangontrang meron ako. Hapon na ako nang nakarating doon. Hindi ako pwedeng makaalis ng umaga noon dahil bantay sarado din ako ng mga magulang namin ni Lira. Muli, binago ni Simon ang daanan pero hindi pa rin sa akin nakatakas sa mga bakas na siyang dahilan kung bakit ko natuntun muli yung bahay nila. Inikot-ikot ko. Inisa-isa ang mga pintuan at bintana. Walang tao. Madali ko itong nabuksan. At sa isang iglap, nasa loob na ako. Bagamat masinop ang loob ng bahay ay hindi ako kumbinsido. Naghalukay at naghalukay pa ako ng mga nakatagong gamit doon. Hanggang sa makita ko ang isang bagay sa may baol. Mga buhok ng isang babaeng
ang dulo ay halatang hinatak pa sa anit nito. 2 pirasong nabubulok na daliri at nakapulupot yun sa isang damit. Isang pamilyar na damit na suot ni Rosa noong huli niya akong harangin sa daan. Napatigil ako at nang marinig ko ang kalabugan sa likod ng bahay at tunog ng kambing, naalala ko ang isa pang rason kung bakit ako nagpunta doon. Ang dahilan kung bakit nalaglagan ako ng anak. Sa likod, bagamat nagagawa nila ngayong magtago ay naririnig ko pa rin sila. Alam kong naroroon lamang sila sa loob ng kanilang kulungan. Dahil sa gumagalaw na kalabasang may kagat at uling. Hanggang nakakulong sila at hindi pinapalabas ng amo nila, mananatili sila doon. Pinatak ko sa gaas na dala ko ang holy water. Ibinuhos ko sa kulungan. Hindi ako palamura pero lahat na ata ng malulutong at masasamang salita ay ibinulalas ko noon. Habang sinisindihan ko ang posporo at itinapon sa kulungan nila. Mga kalabog, iyak na parang isang sanggol ang naririnig ko sa loob ng kulungan. Kahit na wala akong nakikitang nilalang. Kasabay noon ay ang amoy ng nasusunog na parang buhok o balahibo. Isang malakas na buga ng usok mula sa loob ng kulungan ang nagpatigil sa ingay at lagabog sa loob. At sa isang iglap ay nagkaroon ng katahimikan. At kung ano man ang nasa loob ng kulungan na hindi ko nakikita noon, malamang sa malamang, wala na itong buhay. Sumapit ang dilim. Gumapang ako sa parte na maputik. Binasa ko ang sarili ko para kumapit ang putik sa katawan ko. Nang sa gayon ay hindi ako maamoy ni Simon. Palalim ng palalim ang gabi nun. Nanatili akong dilat. Alam kong noong mga oras na yun ay hinahanap na ako ng aking pamilya. At kung sakali mang hindi ako makauwi ng buhay ay sisiguraduhin ko na maipaghihiganti ko ang nangyari sa aking anak. Amano sa amano. Bagamat naiidlip-idlip, pero nagmamatiyag ako. Nakaupo ako sa loob ng bahay ni Simon, sa upuan sa tabi ng lamesa. Hinihintay siya sa may pintuan. Tansya ko, 2:00 na madaling araw nang marinig ko ang kaluskusan at halinghing galing sa labas. Napadilat ako. Dumating na siya sa wakas. Hindi ko alam pero ang balak ko sana ay hantayin siya sa loob para doon kami magtuos. Pero nang marinig ko yung pagmumura niya sa likod ng bahay kung nasaan ang mga alaga nilang sigbin, ay agad akong lumabas ng pintuan at hinarap siya. Maniningil na ako sa iyo, Simon. Nakita ko si Simon. Wala itong pantaas. Namimilog ang mga matang nagulat pa sa nakitang sunog na katawan ng kanyang mga alaga. Sa pagkakataon na yon, ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik na sumugod sa akin. Hindi ako baliw para makipagtagisan ng lakas sa kanya. Alam kong mas malakas pa siya kay Rosa base sa kanyang karanasan bilang isang rebelde. Nang iwas-iwas niya ang kanyang matatalim na kuko palapit sa akin ay umatras ako at sinalubong ko ng saksak ng pinatalim at maiksing bagakay ang kamay niya. Dahilan para gumuhit ang talim nito sa kanyang palad. Napaungol si Simon. Hindi niya inakalang may mga dala ako. Hindi ko alam kung sinwerte lamang ako pero nung huminto siya at malapit kami sa isa't isa, nakita kong sugatan ito.
na ibig sabihin ay may pinanggalingan o nadali din siya ng kung sino ang inaswang niya nun. Hinagis ko sa kanya ang bagakay na siyang ikinailag niya. Sinubukan kong ilatigo sa kanya ang makabuhay pero nagawa niyang makaatras nun. Aakman na sana siyang tatakbo pero sinigawan ko siya. "Simon! Nandito na ako, ang pumatay sa asawa mo at mga alaga mo. Kapag tumakas ka ngayon, Simon, susunugin ko ang natitirang alaala ni Rosa." Dito ay nawala sa wisyo ang lalaki. Dito ko na binuksan ang botelya na pinakuluan ko ng asin, bawang at luya. Binitawan ko ang makabuhay para mabawasan ang pagdadalawang isip niyang makalapit sa akin noon. Tuloy-tuloy siyang tumakbo pa sa lubong. At nang makalapit na ay tumalon ako ng paatras. Isinaboy sa kanya ang tubig na yon. Sa pulsa mukha. Dumiretso sa pagsubsob si Simon sa lupa. Nagwawala ito ng nasasaktan. Ang natirang tubig sa botelya ay binasa ko sa aking punyal. Sinipa ko si Simon. Gusto kong maawa sa kanya pero naalala ko ang mukha ni Lira at ang dugong natira sa magiging anak namin. "Papatayin kita, Simon! Papatayin kita katulad ng pagpatay ko sa asawa mong hayop ka." Alam kong sa sinaboy ko pa lamang ay nanghina na si Simon. Pero sagad kong itinarak ang punyal sa kanyang tagiliran. Katulad ng ginawa ko kay Rosa. Niwala akong narinig na ingay sa kanya. Agad kong nakita ang pagnganga niya, pagtirik ng mata at pagbitaw ng paghinga. Sa una at huling pagkakataon, nakapatay ako ng aswang. Hindi lamang isa, kundi dalawa. Sa pagtatapos noon ng natirang gas, ay ibinuhos ko sa bahay ng mag-asawa. Sinunog ko ang bahay nila at naglakad papalayo. Kita sa labas ng gubat ang usok at apoy. Doon ako dumaan sa lupang kinatitirikan ng bahay na namana ko kay Tatay Edgar. Sinalubong ako ni Gaspar. "Napatay mo? Napatay mo?" Hindi na ako sumagot. Tuloy-tuloy na akong naglakad palayo na para akong tulala. Yun ang kwento ni Lolo Arturo sa aking lolo kula Sir Seth. Matapos mangyari yun ay ilang linggong nawala si Lolo Arturo at nagpakita kay Lolo Kulas para ikwento ang karanasan. Ayon pa sa kanya ay hindi na siya makakapamuhay ng normal. Hindi na siya pwedeng umuwi sa kanila dahil nanganganib ang buhay ng mga babalikan niya kung naroroon siya. Sa madaling salita, ilang linggo na umano siyang hinahanap at nagtatago sa mga kamag-anak ni Simon. Halos matulog na umano siya sa may simbahan para lamang maiwasan ng mga nilalang sa dilim. Sinubukan ng aking lolo Kulas na tulungan si Lolo Arturo pero tumanggi ito. Gayong noong mga panahon na yun ay malapit nang magkapamilya si Lolo Kulas sa aking lola. Ayaw na niyang may madamay pa. Ilang araw ang makalipas matapos ng araw na pagpunta ni Lolo Arturo para ikwento ang lahat. Natagpuan na lamang siyang wala ng buhay sa isang palayan na malapit sa tinitirahan ng kanyang tatay-tatayan. May mga bali umano ito sa buto at parang kinatay na nagkanda-gutay-gutay ang laman loob. At sa lahat ng laman niya, isa lamang ang nawawala. Yun ay ang puso niya. Dito ay tuluyan ng nabaliw ang Lola Lira. Hindi na ito nagkakakain hanggang sa namatay na din ito sa sakit. Masyadong naging malagim ang naging katapusan nila
Ito ang dahilan kung bakit sa unang parte ng kwento ay sinabi kong sa point of view ko matatapos ang karanasan na ito.